Tayo po'y muling narito sa ating pagtatanghal ng Word Made Flesh. Sana po'y dinarating kayo ng ating palatuntunan itong masayang-masaya at nasa mabuting kalagayan. Kung hindi man po, ito pong ating programang ito ay maghahatid sa inyo ng kagalingan na kinakailangan nyo at sigla ng kalooban. Ang ating ng Panginoon kasi ang pinararangalan natin sa Word Made Flesh. Word Made Flesh, tandaan ho natin ay si Jesus, ang salitang naging laman. You know? Paano nangyari yun? Dahil sa Espiritu Santo. Pinamuo niya sa sinapupunan ni Maria ang ating Panginoon. You know, kung kaya nagpapasalamat tayo sa ating inang Birhen na nagbigay sa atin ng napakalaking biyayang ito. Na maging ang salita ng Diyos maging laman para sa atin. Mga kapatid, tingin nyo, sana itong ating pagtatanghal na ito ay talagang bigyan kayo ng tulong upang maunawaan ang ating pagbasang ating maririnig sa huling-huli pong linggo ng taon ng Eklesiya. The very last Sunday of the year of the church. 34th Sunday po ito, kung saan pinagdiriwang natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Hari, Christ the King. Kasi alam natin, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon, bilang Hari. Yun ang magiging ebanghelyo natin mamaya. Abang sisters, ihanda ho natin ating mga sarili para dito sa ating palatuntunan ito. Sabi, nandiyan ang mga panulat nyo, susulatan, at nakikita niyo siguro yung inyong mga notebooks, kumakapal. Ano po, sana yung kaalaman ninyo talagang mapagyaman natin at mananatili ho yan dyan. Mababalik-balikan ninyo kung nagsusulat kayo. At ang mga kaparian ho, mga nagpapalaganap ng magandang balita ay aking binabati. Sana ipinagpapala kayo ng Diyos. Hindi ho sana, talaga kung pinagpapala kayo ng Diyos sa inyong gawain ng pagpapalaganap ng kanyang salita. Kaya ho, sama-sama ho tayo magdiwang ngayon ng salita ng Diyos sa ating palatuntunan ng Word Made Flesh. Ito ang pinasasabi ni Yahweh: ako mismo ang maghahanap at mangangalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon ng panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo magpapastol sa kanila at maghahanap at hahanap. Sorry. Can I repeat ba? Ako mismo magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingaan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang may hina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko sa inyong... Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na si Yahweh. Ako magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti at masama, ang mga tuba at mga kambing. Ito pong ika-34 na kabanatang ito ni Ezekiel ay napakahalaga dahil dito po tinatalakay ni Propeta Ezekiel ang tungkol sa mga pastol. Umaangal ho ang Diyos tungkol sa mga pastol na nagpapastol hindi ng kanilang kawan kundi ng kanilang mga sarili. Pinagsasamantalahan yung kawan para sa kanilang kapakanan. Tinutulig sa ho yun ni Propeta Ezekiel sa umpisa ho nitong ika-34 na kabanata. Pagkatapos ho ng pagtulig sa iyon, dito po sa ating binasang mga talata, verse 11, ang Diyos ay nagsasabi na ako na mismo ang mangangalaga ngayon sa aking tupa. Kakalingain ko sila, pakakanin ko sila. Yung mga may sakit, kakalingain ko. Yung mga napilay, hilutin ko. Yung mga nauuhaw, paiinumin ko. Yung mga gutom, pakakanin ko. Ganyan. Si Yahweh na mismo ang gagampan nung tungkuling yun. Mga sisters, ito ho'y para bang magpapahiwatig sa atin nung aalingaw-ngaw pagdating ng panahon. Pagka ang Panginoong Jesus ang magsasabi, ako ang butihing pastol. Ang butihing pastol, inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. Hindi tulad ng isang upahan na pagka nakikita ang dumarating ang mabangis na hayop, iiwanan ng kanyang kawan at kung kaya nilalapa yun ng hayop. Hindi, akong butihing pastol. Talagang pagsasanggalan ko ang aking kawan hanggang kamatayan. Brothers and sisters, yun ho ang gagawin ng Jesus.
Ito, napapahiwatig na ho ito ni Propeta Ezekiel sa kanyang pagbasa. Tingnan nyo, ang Diyos ho ay pastol. Sisters, yun ang hirap para sa ating mga Pilipino, yung maunawaan yung pastol. Kasi sa Pilipinas, wala tayong pastol. Siguro sasabihin nyo agad sa akin, may pastol, may mga, anong klaseng pastol? Pastol ng kalabaw, pastol ng baka. Dahil sisters, yung pastol ng baka, pastol ng kalabaw, ibang-iba ho yun sa pastol ng kawan, ng mga kambing o kaya tupa, ibang-iba ho. Bakit? Kasi sa Bible study namin, for example, dun ho sa Greenbelt Chapel sa Makati, o kaya dun sa Don Bosco ho, sa pag-aaral po ng Bible study doon. Abay, yun hong mga kabataan doon, tinatanong ko sila sa kanila, kasi galing ko sila sa mga probinsya, nakapagpapastol sila. Ano ba ginagawa ng pastol? Sabi nila, pagka umaga, ayun, dadalhin yung kalabaw, isa siguro, 2, 3, 4 silang kalabaw, doon sa bukid, tapos manginginain doon sa damo doon sa bukid, tapos maya-maya dadalhin nila doon sa tubigan, para uminom, tapos magtampisaw siguro doon sa tubig na yon. Tapos pagka mataas na araw, dadalhin doon sa lilim ng konti. Pagkahapon, ilalabas na naman sila para manginain. Pagka magtatakip silim na, ayun, susunduin na po yung mga kalabaw para iuwi sa bahay. Mga sisters, hindi ho gano'n ang pastol ng baka, ng kawan, Yung pastol ng kawan, talagang dapat lagi isang kasama. Bakit? Hindi alam kasi ng mga tupa kung saan sila manginain, saan sila mag-graze, Kung kaya, yung pastol, dapat pamumunuan sila doon. Hindi lang yun. Yung kalabaw ho, pagka kinalaban ng aso yan, ang dali-dali sipain ng aso pagka nagkataon. Yung tupa, yung kambing, walang kalaban-laman, kaya dapat lagi lang natin yung pastol para tagang pagsanggalang yung kanyang kawan. Hindi lang ho yun. Yung pastol ho ng baka, inuuwi niya o kalabaw, inuuwi niya yung kanyang pinapastolang baka o kalabaw tuwing gabi, tuwing hapon. Itong mga tupa, madalas ho, talagang aalis ho yung mga pastol at kawan nila kaya, ay naku, buwanan ho yun bago sila bumalik. So kaya dapat kasama sila lagi ng kanilang mga tupa. Kaya naman, alam nila yung tupa nila, etc. Kaya sister, hindi ho madaling mapag-usapan yung pastol para sa isang Pilipino kasi wala tayong pastol ng mga tupa. Pero talaga naman, yung pastol ho ng tupa, handang ipagsanggalang yung kanyang mga tupa. Handa siya ibuhos ang buhay niya para sa kanila. Yun ho yung pinapangako ng Diyos sa gagawin niya sa kanyang kawan Israel. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na ganun ho ang Diyos hanggang ngayon. Siya ho ang ating pastol. The Lord is my shepherd. I shall not want for anything. Pero sa totoo yun. Kung ang Diyos ho ang ating pastol, alam niya ho kung saan tayo yung dadalhin para makapanginain tayong magaling. Alam niya kung paano tayong pagsasanggalang. Kaya dapat matiwasay ang ating kalooban dahil ang Diyos ang ating pastol. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan ng muling babubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya ng lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang mag-ahari ang Diyos sa kalahat-lahatan.
Mga kapatid, tingnan nyo itong ating pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, itong napakahalagang 15 kabanata niya. Tinutukoy po dito kung ano mangyayari sa mga nangamatay. Kasi isang katanungan yun eh, ano nga ba mangyayari sa mga nangamatay? Bakit ba dapat kang mamatay? Ganyan. Maganda kong pag-usapan to dahil ito ho ang huling-huling linggo sa taon ng simbahan ng Eklesiya, kung saan pinagdiriwang natin si Kristong Hari. Ang katotohanan ho nito, ang sabi dito ay, muling binuhay si Kristo. That's right. Si Kristo namatay, si Kristo muling nabuhay. At alam natin, babalik siya sa wakas ng panahon. At dahil ho sa kasalanan ng isang tao, namatay ang mga tao. Ang namatay ang mga tao, ibig sabihin, yung kaparusahan ng kamatayan, tinamo nila. Pero sisters, sana naintindihan natin yun, no? Ang kamatayan ho, pagkatapos ng kasalanan, na magkasalang tao, naging parang parusa yung kamatayan. Ano ibig sabihin nun? Kung dati-dati ho yung kamatayan ay parte ng buhay, talagang naiintindihan yung kaugnayan ng kamatayan sa buhay, hindi pinagtatakhan, hindi kinatatakutan, you know? Ngayon ho, pagkatapos ng kasalanan, naging parusa ho yun. Ang mga tao ho, takot mamatay, parang ganyan, you know? Dapat ho, napaka-natural ng kamatayan, kung tutusin. Parang, sabi nga nila, ang buhay ay parang isang awit lamang. Simulat may katapusan. Yun ang bulaklak, ang ganda-ganda ngayon, pero bukas nalalanta na. Pero hindi ka umiiyak, you know? Tulad ng hindi ka umiiyak pagka nagtatapos yung awit, di po, pinapalakpakan pa nga. Yung buhay din ng tao, ganun, you know? Mayroong katapusan at may katapusan, yun, natural. Salamat sa Diyos, mamamatay tayo, no? Can you imagine, brother and sister, kung hindi tayo mamamatay kailanman? Biro mo, dati-dati, lakas-lakas mo. Ngayon, pahina ka ng pahina. Hindi ka nakapaglalakad ng diretso, kundi hukot ka ng ganyan. Hindi lang yung gumagapang ka na, hindi ka mamatay-matay. Ang hirap po ata, biro mo, sa buong mundo ito, ang daming nagagapangan, gapang ng gapang, bakit hindi sila mamatay-matay? But sister, hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay para sa atin mamatay. Kaya lang ako, nung pumasok yung kasalanan, na disorient yung tao, hindi niya na maamin yun, at hindi matanggap yung kasalanan, yung kamatayan yun, para pa kasing magwawakas ang lahat ng kanyang inaasa-asahang ganyan. Ayun, pagkawalan pala ng palataya, talagang ganun yun, ang saklap po noon. Pero para sa isang tao may pala ng palataya, alam natin na sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Kristo, binigyan tayo ng pag-asa, tayo rin muling mabubuhay. Hindi yung magwawakas ang lahat sa kamatayan. Yun ang ganda ng pananampalatayang Kristiyano. Sa kabila ng imbing kamatayan, meron tayong pag-asa. Alam natin talagang merong buhay na nag-aantay sa atin. Sabi nga sa misa para sa paglilibing ng mapatay, sabi doon, para sa mga tapat sa iyo, Panginoon. Para sa mga tapat sa iyo, Panginoon. Sa kamatayan, ang buhay di nagwawakas kundi nagbabago lamang. Pagkasira ng tirahan naming makalupa, naghihintay sa amin ng tahanang makalangit sa kabila. And that's our faith. That's our faith. Then sisters, yun nga, kung paanong dahil sa isang tao nagkasalang lahat, tayo kay Adan, napasangkot tayo dun sa kanyang kasalanan, in the sense na napahiwalay ho tayo sa Diyos. Tulad din naman kung siya hindi nagkasala at naging tapat sa Diyos, kasama hula tayo sa pagpapala ng Diyos. Then sisters, sa pamamagitan din naman ng muling pagkabuhay ng isang tao, nabigyan tayo ng buhay, nabigyan tayo ng pag-asa, tayo rin muling mabubuhay. Then sisters, ang importante ho nito, maintindihan natin, talagang ang ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nalupig niya kamatayan. Dying, you destroyed our death. Rising, you restored our life. Totoo ho yun. Kung paano nagati ng tao, ng kasalanan, ang tao doon sa pamamagitan ng natapunong yun doon sa hardin ng Eden, si Jesus din naman ho, mag-aagati niya, natatalo niyang kamatayan sa pamamagitan ng kahoy ng krus, Yun nga ho tayo hong mga nananampalataya kay Kristo, alam natin, ang huling-huling na kaaway ni Kristo, ang gagapiin niya, ay ang kamatayan. Yun ho ang magkakatotoo sa atin. Na pagkamatay natin, alam natin hindi ho tayo mabubulok lang. No. Isang araw, darating, ang malakas sa trumpeta, iihip ang malakas sa trumpeta, gigisingin ang lahat ng mga nangamatay, at lahat ng nanampalataya kay Kristo, sama-sama sasalubong sa Kanya, sa kanyang muling pagbabalik. Brothers and sisters, dapat ho tayo mga Kristiyano, ganun ho tayo, nakatingin ho tayo dun sa malayo. Alam ho natin, dumadaan tayo sa buhay na ito, na may mga pagsubok, may mga hirap, pero hindi
hindi ho magwawakas dito itong buhay na ito. Papailang lang ho tayo, upang sumapit tayo sa yakap ng ating amang nasa langit na naghihintay sa atin. Brothers and sisters, ito ho yung malaking konsuelo, na pinapahayag ho sa atin ng ating pagbasang ito mula kay San Pablo. Sa wakas ho, si Kristo ho na nakagapi ng kamatayan at nag-ahari. Sa wakas ho noon, sabi sa atin sa Pablo dito, isusuko niya ang lahat ng pag-aharing ito sa Ama upang ang Diyos ay mapa sa lahat. Napakaganda kong ending noon na nakikita ni San Pablo. There will be such a glorious ending when everyone, will be under God, and God will be all in all. Napakagandang bagay nun. Hindi ho tayo kailangan maghikahos, hindi ho tayo magdusa, hindi na kailangan ng ano pa man, kasi ang Diyos ho ang mapapa sa atin if you understand what God is. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasamang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahon iyon, matitipon sa harapan niyang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanang kamay ang mga tupa at sa kaliwa ang kanyang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang paisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po namin kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan na aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na di mamatay, na inihanda para sa diablo at kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo pinakain, nauhaw at hindi niyo pinainom. Ako'y naging isang dayuh at hindi niyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi niyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan, hindi niyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang mga pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga itong sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, tingnan nyo, itong ating pagbasang ito ay nagsasalaysay sa atin tungkol sa muling pagbabalik, ng anak ng tao bilang hari. Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Kristong Hari, kaya ito ang Ebanghelyo. Then sisters, anak ng tao. Sana ho maintindihan natin, sa lingwahe ng mga Hudyo, anak ng tao, ibig sabihin, tao. Pero sa labi ni Jesus, napakamakahulugan ho ng anak ng taong yon. Bakit? Kasi doon sa parilalang yon, in that phrase, doon sa titulong yon, napagtambal ho ni Jesus yung dalawang aspekto ho ng Mesyas. Aspekto ng Mesyas na magdurusa, aspekto ng Mesyas na maging maluwalhati. Yun ang magdurusang Mesyas ay isang ayon kay Isaías, inawit na yun tungkol doon sa anak ng tao magdurusa upang mapapanumbalik niya ang sambayanang Israel sa Diyos. Ganun naman po yung kay Propeta Daniel. Yung anak ng tao doon ay maluwalhati. Ipapataw sa kanyang mga balikat ang kaharian at kaluwalhatian. Siya mag-ahari sa lahat ng bansa, lingwahe at mga tao. Then sisters, sa mga ito, yung anak ng taong ito, makahulugan ho itong titulo sa lapi ni Jesus. Sa dinami-dami ho ng mga titulo ng Mesyas, anak ni David, ang darating, ang banal ng Panginoon,
ang matuwid, etc. Ang mga titulong mo ito, sa lahat ng mga titulo ng Mesyas, walang ginamit si Jesus patungkol sa kanyang sarili, kundi yung anak ng tao. Kasi ang simple-simple ng dating nun, pero ang yaman-yaman pala pagka naintindihan mo ang mga hula ng mga propeta. But sisters, ang sabi dito, babalik itong anak ng tao bilang hari. Nung siyang unang dumating, alam natin, dumating siya, sinilang sa isang sabsaban, hindi man lang kinilala ng madla. At nung mabuhay siya at nangaral, tinalikuran ng marami. You know? Pero pagdating ho ng panahon, pagka muli siyang babalik bilang hari, wala na hong makakaangal, wala na makakapasubali sa kanya, wala na hong pwedeng magdahilan. Tatanggapin at tatanggapin siya bilang hari. Kaya lang ho, kaparusahan yun pagdating niya ngayon para sa hindi tumanggap sa kanya at kakaluwalhatian para doon sa mga tumanggap sa kanya, ang mga nampalataya sa kanya. Tulad ho natin na nampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos, bilang ating Mesiyas, ating Panginoon. Pero sisters, kaya lang nga, pagbalik ng Panginoon, ano mangyayari? Magkakaroon ho ng isang pagsusulit. Isang pagsusulit. Lalo na ho tayong mga estudyante, mga nag-aral dyan, lahat ho tayo, duman ho tayo sa mga pagsusulit, hindi ho ba? Yung pagsusulit naman ho yun, hindi naman para parusahan tayo, no? Kundi upang bigyan tayo ng pagkakataon, maka-ahon, maka-abante sa ating pag-aaral. Kasi kung hindi ka magsusulit, hindi mo papasa yung pagsusulit, hindi ka pwedeng umbante. Yung pagsusulit naman doon, hindi naman para i-down ka, you know, para sirain ka. Hindi naman ganun yun, you know? Kung handa ka, may papasa mo yun. Brothers and sisters, sa atin nung karanasan, iba't ibang pagsusulit, hindi ba? May mga oral exams, for example. Mayroong mga written exams. Ewan ko kung ano mas gusto ninyo, you know, sa written exams o oral exams. Brothers and sisters, mayroon pa isang uri ng exams, yung take-home exams. Written ho ito madalas, you know, hindi ho oral, hindi ho pwedeng, hindi na ho dapat i-depensa pa yon. Pero yung question ho, ibibigay sa iyo at bibigyan ka ng panahon, lahat ng panahon kailangan mo para talagang sagutin yung katanungan yun. Pwede ka magtanong kahit na kanino, basahin ng kahit anong mga references, basta tugunan mo lang itong katanungan ito. Napakaganda ho nung estilo ng examination ngayon, take-home exams. And by the way, brothers and sisters, lahat ho tayo na nasa buhay na ito, haharap tayo sa isang examination, a final examination. And the final examination is a take-home exams. Anong ibig sabihin? Binigay na ho sa atin ng Panginoon, you know, yung kanyang katanungan. At dito ho sa buhay na ito, sinasagot natin yung katanungan yun. Ano ba nga yung katanungan ng Panginoon? Malamang ho parang yung awitin na did I fill the world with love my whole life through? Yun ho yung naging tanong sa atin. Pinuspos ba natin ang pagmamahal ang buo nating buhay? You know? May awit kong gano'n, di ba? In the morning of my life, in the noontime of my life, in the sunset of my life, you know? I will ask a question only I can answer. Did I fill the world with love my whole life through? Totoo ho yun. Yun lang itatanong sa atin ng Panginoon. Kung talaga nagmahal tayo. Paano natin papakita yung pagmamahal na yun? Yun yung sinabi dito ni Jesus. You know? Ako'y dumating na uhaw. You know? Gutom. Walang damit. Dayuhan. May sakit. Nasa bilangguan. Yun, kung pinaglingkuran ho natin siya noon, gagantimpalaan niya tayo. Kaya sabihin natin, kailan natin na nakita ang Panginoon ng ganun, you know? Gutom, uhaw, dayuhan, walang damit, may sakit, nasa bilangguan, you know, atin siyang kinalinga. Ang sasabihin ni Jesus, ano nang ginawa ninyo? Kapag ginawa niyo ito sa pinakamaliit ng mga kapatid ko ito, sa akin niyo ito ginawa. Francis, napakahalaga ho noon. Hindi ho natin dapat sabihin, ay kung nandito lang ang Panginoon, paglilingkuran ko siya. Nandito ho ang Panginoon na dapat natin paglingkuran. Paglingkuran sa ating mga kapatid na nangangailangan. Pagka ho sila pinaglingkuran natin si Jesus, na pinaglingkuran natin, ganun ho yun. Tinuturing ni Jesus na ginagawa natin sa Kanya, yung kabutihan ginagawa natin sa ating kapwa. You know? Tapos ho, yung pagka hindi naman natin pinaglingkuran ang ating kapwa, by si Jesus kung hindi natin pinaglingkuran at pinagkaitan ng tulong na iyon. Francis, tingnan yun. Dapat talagang intindido natin ito salita ng Diyos na napakahalagang ito. Hindi pwede tayo magdahilan, you know? Panginoon, kung naalaman ko lang ikaw yun dapat alam mo siya yun. Sinasabi niya yun din sa Ebanghelyo ito. You know? Siya'y hari at siya'y maghuhukom, you know? At sana nga sa buhay na ito, talaga naihanda natin yung sagot natin sa kanyang katanungan. Kasi pagdating ng panahon, pagka tinawag na tayo, hinihingi niya sa atin, na ibalik natin yung buhay na pinahiram niya sa atin, binabawi niya sa atin yung buhay na yun, ay talaga naman magsusulit tayo at magsusulit. Wala ko tayong madadala doon anumang bagay.
Hindi ho natin pagmamalaki yung ating karunungan, yung ating kalaman, yung ating kapangyarihan, yung ating katanyagan, yung ating ganda. Hindi ho natin maipagmamalaki yun. Wala akong titignan ng Panginoon, kundi yung kabutihan na ginawa natin sa ating kapwa sa ngalan niya, para sa Kanya. Brothers and sisters, napaka-importante ho nitong ebanghelyong ito. Tingnan ninyo, sana ho'y talagang kung si Jesus ay ating pinapanginoon at talagang tinatanghal nating hari, importante ho na talagang handa tayo sa kanyang pagsusulit. Talagang pakita natin yung kanyang kalooban ang tinutupad natin. Ang utos ng hari, hindi mababali. Dapat ganun ho yun sa atin. At ang utos ho ni Jesus, nauuwi ho lang sa isa. Binibigyan ko kayo ng bagong kautusan. Sabi na kay San Juan, chapter 13, verse 34. Mag-ibigan kayo. Tulad ng inibig ko kayo, mag-ibigan kayo. Tapos ang sabi niya pa, verse 35, ito, sa pamamagitan ito, makikilala ng lahat na kayo mga disipulo ko, kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Brothers and sisters, sana napakita natin talaga mga disipulo tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa praktikal na paraan, hindi lang sa salita, hindi lang sa pagnanais, kundi sa gawa ho. Maglingkod tayo sa mga kapatid natin na talaga nangangailangan ng tulong. Sa ganung paraan po, talaga napaparangalan natin si Kristo ang ating hari. Talaga namang pagpapalain niya tayo, sasabihin niya sa atin, mahali kayo mga pinagpala ng aking Ama, tamasahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Ito po ang ating sinisikap gawin sa Word Made Flesh. Mapaalalahanan tayo ng mga aral na ito na napaka-importante sa ating buhay. Sana po ay naunawaan natin mas lalo ang salita ng Diyos at sinasabuhay natin para sa kararangal ng Diyos ang ating Panginoong Jesus na ating hari. Tingnan niyo po, ang dami-dami po nating natutunan sa mga pagbasa natin. Pinaalalahanan po tayo ni Ezekiel na ang Diyos, ang Panginoon, ang ating butihing pastol. Kahit na maglaho ho lahat ng mga pastol, hindi ho maglalaho ang Diyos, siya ho maggagabay sa atin. Para ho sa mga kaparian na nagpapastol ng kawan ni Kristo, napakalaki hong hamon nito na talagang pangatawan na natin yung pagiging mga pastol natin ng kawan ng Diyos. Sana pakaanin natin sila ng matatabang pagkain, lalo na ang salita ng Diyos, ang maganda nating halimbawa at buhay, ang mga sakramento, hindi natin pagkait sa ating mga kawan. At talaga naman ang Diyos ang magkakalinga sa lahat sa atin. Kasama na ho tayo doon mga kaparian. Ang Diyos ang magpapastol sa atin na kung ang Diyos ang ating pastol, wala tayong maging mga pagkukulang. Wala tayong walang magkukulang sa ating buhay. Talagang pananaganahin niya tayo sa ating pamumuhay. The Lord is my shepherd, I shall not want for nothing. Brothers and sisters, pinalalahan din po tayo ni San Pablo na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay para bigyan tayo ng buhay at pag-asa. Kung nga sa pamamagitan ng ating ninunong si Adan, nagkasala ang lahat na sa atin, kung kaya nga naliligaw tayo ng landas at naibabalik lang sa pamamagitan ng binyag na tanda ng pananampalataya kay Kristo, si Kristo ang ating pag-asa. Binibigay niya sa atin ang muling pagkabuhay niya. Kung kaya nga naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik at sama-sama pupugay sa kanya hanggang maialay niya sa Ama ang kaharian, kasama tayong lahat doon. Papasakop tayo sa Diyos at ang Diyos ay mapapasalahat. Napakaganda pong bagay nun. Can you imagine, brothers and sisters, kung yun ay nangyayari na ngayon? Kung ang Diyos talaga ay talagang nag-ahari na sa mga buhay natin, sa ating lipunan, ang ganda ho siguro ng ating samahan. Pero yun po ang dapat mangyari at dapat natin sinisikap gawin dito pa man sa lupa. At magiging sukdulan yon sa muling pagbabalik ni Jesus bilang hari. At itong haring ito pag nagbalik, sangayon sa ebanghelyo natin binasa kay San Mateo, tayo po'y kanyang huhukuman. Tayong mga naging mga nanalig sa kanya, sana talagang pinakikita natin to sa magitan ng ating pamumuhay, ng ating halimbawa, ng ating gawa. Ginagawa natin ang lahat ng kabutihan, magagawa natin sa ating mga kapwa dahil pagmamahal natin itong ginagawa sa ating Panginoong Jesus. Yun ang turing niya. At ano mga ating pinagkakait sa ating kapwa, pinagkakait natin kay Kristo yun. Napakabigat ng mga panalil tayo ng Panginoon. Sana ho talagang sa pamamagitan ng ating paglago sa kaalaman ng salita ng Diyos, sa ating programang ito ng Word Made Flesh, makita natin kung paano natin ito maisa sa buhay. Ng practical ho, sa ating
pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na yung ating pagkakawang gawa, yung ating pagtulong sa kapwa, yung ating pagiging mabutihing loob sa kanila. Total, yun din naman ang nais nating gawin sa atin, hindi ba? Kaya ginagawa natin yung utos ni Jesus, gawin mo sa ibang gusto mong gawin nila sa iyo. Kaya nga, nagpapakita tayo ng magandang pakikitungo sa ating kapwa bilang magandang pakikitungo natin sa ating Panginoong Jesus. Ngayon gawin nating panalangin itong ating mga natutunan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hiniling po namin sana talagang pagpalain yung lahat ng nagsapanood nitong aming palatuntunang Word Made Flesh. Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan ng tulong. Yung tinataas po namin sila sa inyo, lalo na yung mga may karamdaman na humihingi ng inyong kagalingan. Yung mga mayroong pinoproblema sa kanilang buhay. Ano mang uri ito ng problema? Siguro sa kanilang espiritual, sa kanilang pamumuhay moral, sa kanilang pamumuhay finansyal, sa kanilang pamumuhay sa lipunan. Sana po'y talagang tulungan niyo sila at ilayo niyo sila sa tukso at tulungan niyo sila kanilang pangangailangan. Ganun din naman po yung mga nalulumbay, namimigati, nangungulila. Dahil nga sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, sana ho'y pasaglahin niyo ang kanilang mga kalooban sa pananampalatayang hindi nagwawakas sa kamatayan ng lahat, kundi nagbabago lamang to dahil papasapiling tayo ng Diyos. Ninyo po sa aming mapagmahal na Ama. Abba, pagpalain niyo lahat ng tumutulong sa amin ng pamaisatahing tatawid, ang palatuntunan ito, ang aming production team, ang Word Made Flesh Foundation Incorporated, ang lahat ng mga miyembro nito, lalo na yung mga tumutulong sa amin din financially sa pagtataguyod itong programang ito. Sana po ipagpalain niyo sila at yung mga nagnanais tumulong, pagpalain niyo na po mula ngayon. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin kasama ng aming ng Birhen, alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sana po talagang maging pagpapala itong ating palatuntunan ito para sa buong sanlinggong ito. At sana po bukas sa misa natin, pagdasal natin ng isa't isa, ang ating pumbayan. Pagdasal niyo din po ang Word Made Flesh. At kung po kayo na nabiyayaan ito, tulungan niyo rin po kami in a financial way, hopefully, and your prayers too, para po talaga maitaguyod pa natin ang ating palatuntunan. Shalom po sa inyong lahat. Hanggang sa muli natin pagkikita.